Alam po ninyo, isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa isang tao ay yung makulong ka. Tama ba? Mas nakakalungkot doon sa mga nakukulong, yung nakalimutan ni sila ng pamilya nila at walang dumadalaw. Nakulong ka na nga, wala pang dumadalaw sa'yo. Hindi ba dobling kalungkutan yon? Bilang pagpapatuloy na ating sermon series, si Joseph ay nakulong. Bakit? Dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Bakit nakulong si Joseph? Because he followed and obeyed the voice of God. He obeyed his godly conscience of not giving in to the temptation that Mrs. Potiphar was seducing him to have sex with her. Maraming tao nagkakaproblema dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tama ba? Pero may mga tao din naman na nagkakaproblema dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, hindi dahil sa sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi na tayo magkakaproblema. Ito ay isang katotohanan na ang trials, troubles, temptations sa isang anak ng Diyos ay maaring dumating kahit tayo ay sumusunod sa Panginoon. And at this point in time, Joseph was suffering in prison because of his obedience to God. Now, ano ba yung nais ituro sa atin ni Lord ngayong umagang ito? Alam niyo, ang ganda ng title natin, no? Forgotten but not forsaken. Ano sa Tagalog ng forgotten? Kinalimutan. Ano sa Tagalog ng forsaken? Inabandona, kinalimutan, tinalikuran. Inilaglag. Genesis chapter 40. Pero tingnan natin, I have three major points. Number one, let us start with when Joseph was in prison. In spite of the difficulty that he suffered in prison, he was still favored by God. According to Genesis 39:20-23, if we'll read back to chapter 39, ang sabi dito, but while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. So, in spite of Joseph languishing, suffering in prison, the favor of the Lord was still with him. Why? Ang sabi dito, because the Lord was with him. If the Lord is with you, I tell you, you will overcome all kinds of situations, all kinds of trials, if God is with you. Tama ba? Now, tingnan natin, ito bang nangyari kay Joseph ay parang house arrest na hindi lang sa pinalabas ng kulungan o ng bahay na parang isolation o kaya parang diyan ka lang. Pero hindi, sabi dito, Salmo 105:17-18, ngunit pinaunan niya si Jose sa Ehipto upang siya'y tulungan. Ipinagbila siya roon upang maging alipin. Verse 18, kinadinahan ang kanyang mga paa at nilagyan ng bakal ang kanyang leeg. O tingnan niyo, imagine niyo may kadena sa leeg, may kadena sa paa. Can you imagine, no? May kadena ka sa leeg, may kadena ka sa paa, may kadena ka sa kamay. Ganun nangyari kay Joseph. So the question was, while Joseph was suffering in prison, where was God in all of this? Where was God when Joseph was suffering in prison? Maaari siguro tinatanong na iba, nasaan na ang Diyos? Halimbawa sa atin, tinatanong natin, nasaan na ang Diyos sa panahon na ako'y naghihirap, sa panahon na ako'y may sakit, sa panahon na ako'y nagdurusa, nasaan ang Diyos? Ang sagot dyan nando sa verse 23, the Lord was with Joseph in prison. Whatever trials, troubles, sufferings you are having, if you will ask, where is the Lord during the time that I am suffering? The Lord is there with you. The same thing that the Lord was with Joseph when he was suffering in prison is the same way, the same thing that the Lord will be with you in your suffering. Tingnan niyo Deuteronomy 31:8. One of my most favorite verses in the Bible, Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sabi doon, the Lord Himself goes before you. Ano yung sabihin nun, the Lord Himself goes before you? Uunahan ka na ni Lord doon sa pupuntahan mo.
Si Lord nauna na kay Joseph bago pa siya pumunta doon sa kulungan. Nauna na si Lord doon kay Joseph. Not only that, ang sabi diyan, nauna na ako sa iyo at sasamahan kita. I will go before you and I will be with you. Ito pa, antindi talaga nitong Deuteronomy 31:8. Ang sabi doon, He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Naunawaan natin, yung iba sa atin dito mag-a-apply kayo sa trabaho. Yung iba magdi-defend kayo ng thesis ninyo. Magte-take ng board exam. Yung iba na-promote ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung iba pinagli-lead ka ng cell group. Nagko-conquest ka. So, ang sabi ni Lord, nauna na ako. Hinihintay na nga kita eh. Prepare ko na yung mga taong pupuntahan mo. Prepare ko na yung lugar na pupuntahan mo. At hindi lang yon, nauna na ako, hinihintay kita at hindi kita pababayaan doon, sasamahan kita. Grabe to eh. If you will just personalize this, it will revolutionize your life. Naunawaan natin. Second major point, forged by dreams. Una, favored by God. Pangalawa, forged by dreams. Ano ba yung forged? F-O-R-G-E-D. Forged means shaped, strengthened, reinforced. So, ibig sabihin, pinalakas, pinatatag ng mga panaginip. Genesis 41:8. Sometime later, Pharaoh's chief cupbearer and chief baker offended their royal master. Verse 2. Pharaoh became angry with these two officials, and he put them in the prison where Joseph was, in the palace of the captain of the guard. They remained in prison for quite some time, and the captain of the guard assigned them to Joseph, who looked after them. While they were in prison, Pharaoh's cupbearer and baker each had a dream one night, and each dream had its own meaning. When Joseph saw them the next morning, he noticed that they both looked upset. "Why do you look so worried today?" he asked them. And they replied, "We both had dreams last night, but no one can tell us what they mean." "Interpreting dreams is God's business," Joseph replied. "Go ahead and tell me your dreams." Now, before we go to this dream, tingnan ninyo, ang sabi dito, they were put in prison where Joseph was, in the palace of the captain of the guard. They remained in prison for quite some time, and the captain of the guard assigned them to Joseph. So, na-imagine ko rito, magmula sa dungeon na kung saan may nakakadena sa lieg, sa paan ni Joseph, inilipat siya sa isang mas magandang lugar. Naunawaan ninyo, umayos na yung kalagayan ni Joseph. Now, sino yung ginamit ng Diyos para umayos yung kalagayan ni Joseph? Eto, makikita natin, the captain of the guard. Sino yung captain of the guard dito? The captain of the guard was none other than Potiphar himself. Kung naunawaan niyo yung sermon ko nung nakaraan, si Potiphar, siya yung nagpakulong kay Joseph sa galit. Kanino nagalit? Maaring hindi nagalit kay Joseph. Nagalit na galit sa asawa niya na kirengking. Naintindihan ninyo? So, kaya tingnan ninyo, yung favor ni captain of the guard, ni Potiphar, na kay Joseph pa rin. So, it is possible that the warden or the captain of the guard iisa, or it's possible na kinausap ng captain of the guard yung warden, "Bro, balato mo sa akin ito Bata ko yan Yang si Joseph, mahusay yan. Huwag mong pababayaan yan tulungan." And what happened? The warden himself favored Joseph. Grabe yung favor ni Lord talaga kay Joseph. Ganon din ang gusto ni Lord na mangyari sa atin. Ano man ang sitwasyon mo, kapag lumapit ka sa Panginoon, nanangan ka sa pangako ng Diyos, ang favor ng Diyos hindi nawawala. Saan ka man pumunta, kapag kalooban ng Diyos, yung pinuntahan mo, kahit sa pinakamadalim na lugar, pinakapangit na lugar, pero pinapunta ka ni Lord, remember, kung ikaw pinapunta ka ni Lord, pinapunta ka ni Lord, si Lord ang nagpapunta sa iyo, the favor of the Lord will be with you. The dreams. So, ano yung dream dito? Yung cupbearer, ano yung cupbearer? Cupbearer, ito yung tagabigay ng pagkain, tagatingin ng pagkain, bago ibigay kay Pharaoh. Yung baker, ito naman tagaluto ng pagkain, tagaluto ng tinapay. Kasi noong unang panahon, din mausin kanin. No? So, itong dalawang taon, pinakulo ni Pharaoh. Na nagkataon, nakakasama nila si Joseph. Tingnan niyo yung pinagtiyap-tiyap na pagkakataon. So, there are two important sub-lessons here. Pakinggan po ninyo. Number 1, God has given Joseph the gift of dreams and interpretation of dreams.
This gift was cultivated while he was in prison, and it was this gift that brought him deliverance. Na naginip yung dalawa cupbearer sa si baker, na naginip nung nasa prison. And then, bothered sila ngayon, sabi ni Joseph, bakit malungkot kayo? So, may panaginip kami, kaya lang hindi namin alam kung ano ibig sabihin. Ang sabi ni Joseph, hindi ba ang interpretation of dreams galing sa Diyos? Sabihin nyo sa akin ang panaginip ninyo, at tutulungan ko kayo na maipaliwanag ito sa tulong ng Diyos. Joseph knew that he had the gift of interpretation of dreams. It was this gift also, interpretation of dreams, that delivered Joseph from prison in the succeeding chapters. Now, gusto kong puntuhin dito mga kapatid, yung gift. Now, what gift did God give you? Anong talent po? Anong gift mo? Ako, when I became a born-again Christian in 1983, wala akong alam na ministry na pwede kong pasukan. Hindi ako sporty na tao. At hindi rin ako matalinong tao. Hindi ako genius. At wala akong alam sa musical instruments. Wala talaga. Pagdating sa music, bokya ako. Pero alam ko lang, kumanta sa loob ng banyo. Yun lang alam ko, kumanta sa loob ng banyo. Pero alam niyo, 1983, when I got born again, the number one ministry that God encouraged me to join in was the choir. Hanggang sa I did my very best to learn all the notes, the choir pieces. Inuuwi ko yon, yung mga choir pieces. Sabado at Linggo yung practice namin. Inuuwi ko yung mga pyesa ng kanta at inaaral ko yon. Nagpapaturo ako sa kuya ko na major in music sa Phibias. Sabi ko, kuya, turuan mo nga ako. Paano ba ito? So, syempre, tinuruan naman ang kuya ko. Hanggang sa na-train yung boses ko. Noong 1983, December, kumuha ng octet. Among the choir members, kumuha ng octet. Hindi ako nakasama. Nakakahiya. Nahiya ako sa sarili ko at medyo nagtampo ko. Ba't hindi ako nakasama sa octet? Anong ginawa ko? Na-challenge ako. Pre-practice ko talaga. Nagpakahusay ako. Ganun nga ang ginawa ko. Nagbo-vocalize ako araw-araw. Binata ko talaga yung boses ko. And you know what happened? December 1984, the following year, kasama na ako sa octet. The Lord has blessed me. When it comes to music, regalo ng Diyos. Naunawaan natin. Not only that, 1985 came. Wala akong alam sa pagtuturo ng Bible. Pero what happened? What happened was, may nagtulak sa akin, magturo ka ng Sunday school. Siyempre, wala akong alam eh. Alam niyo, unang-unang nagturo ko ng Sunday school, baligtad. May outline na ako na baligtad pa. Yung kaibigan ko sabi niya, okay lang yan, Joey. There is always a first time for everything. Na-encourage na naman ako. And you know what happened? In 1985, I became a Sunday school teacher, high school, college. So, ang dami ko pong experiences and hanggang sa I love teaching, I came to love teaching. 1988, nag-substitute teacher ako sa high school. Yung substitution ko na yon na dapat 2 buwan lang, naging 20 years. God gave me the gift of teaching, the gift of preaching. So, what I'm trying to say is, si Joseph, God gave him the gift of interpretation of dreams. Iba-iba ang gift na binigay sa atin ni Lord. Pero dapat, marunong tayong mag-cultivate kung ano yung gift na binigay sa iyo ni Lord. Naintindihan ninyo? Cultivate it. Linangin mo. Hasain mo. Gusto mo maging mahusay sa instrument? Hasain mo yung sarili mo. Yung mga singers natin, mag-vocalize kayo araw-araw para gumanda yung mga boses ninyo. Yung pagtuturo ng Sunday School, aralin mo yung lesson mo bago mo ituro. Kung binigyan ka ng time na halimbawa, chance na mag-lead ng cell group, aralin mo. And then mag-evangelize ka, magko-conquest ka, aralin mo. Paano bang pagko-conquest? Turuan mo nga ako, ate. Pastor, turuan nyo nga ako. Ano bang gagawin ko? Paano bang simula, ang gitna at ang huli? Paano ba yung closing? Paano, how to evangelize? Inaral kong lahat yan. Yung natutunan ko sa seminaryo, 10% lang nung alam ko ngayon, 90% sa sarili kong sikap. So, pangalawang lesson dito, God sent Joseph to people who were like him, depressed, discouraged, rejected, in order to help him grow in faith and compassion and overcome his situation. Mahalaga to eh. Sa palagay nyo ba, nagkataon lang na itong cupbearer saka itong baker na ikinulong na kasama ni Joseph, nagkataon lang yon? Hindi nagkataon yon. Itinaon talaga ni Lord yon. Bakit itinaon? Bakit? May tinuturo ang Diyos kay Joseph. Ang tinuturo ni Lord kay Joseph, yung pagiging selfless, yung pagiging compassionate.
doon sa mga taong depressed, discouraged, and rejected. Alam niyo, isa sa mga bagay na itinuro ng Diyos kay Joseph in order for him not to wallow in his own depression and discouragement and loneliness in prison, yun bang matutong tumulong sa mga taong nangangailangan. Mahalaga itong sasabihin ko, this is one of the most important principles in helping people. Para mo matulungan yung sarili mo, kagaya ni Joseph, para matulungan ni Joseph yung sarili niya, ang Diyos nagpadala ng taong mas nangangailangan sa Diyos kaysa kay Joseph. So, walang choice si Joseph kundi tulungan itong dalawang ito. So, what's the principle? Marami sa atin, wala sigurong tao walang problema eh. Meron ba? Wala siguro. Pero alam nyo, isang bagay na itinuro sa atin ng Diyos in order to overcome our own problems is to help others solve their own problems. Kasi kapag ka natuto kang tumulong sa ibang tao, to become a people helper, peer counselor, or sabihin natin lay counselor, yung counseling na ibinibigay mo sa ibang tao, hindi mo alam, tinutulungan mo na yung sarili mo. Alam nyo ba, maraming pagkakataon kapag ka nakikinig ako sa mga recorded sermons ko, mga recorded sermons ko sa mga kalipas na mga buwan at taon during the pandemic, sabi ko, Lord, ako ba yung nagsasalita na yan? Saan ko nakuha yung insight na yan? Alam nyo, nagbi-minister sa akin yung sarili kong sermon. Nai-encourage ako ng sarili kong sermon. Yung sermon ko mismo, na ginawa ko para sa inyo, yun mismo ang tumutulong sa akin. What I'm trying to say is, lumabas ka sa shell mo, lumabas ka sa comfort zone mo, tulungan mo yung mga taong nangangailangan because in helping others, you are helping yourself. Yun ang nangyari dito kay Joseph. He became compassionate with others. He was able to overcome his own situation. So, nangungusap ang Diyos sa panaginip. Job 33:15-18. Nagsasalita kasi sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Bumubulong siya sa mga taingan nila para magbigay ng babala at ito ang nakapagpatakot sa kanila. Ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas at para mailigtas sila sa kamatayan. Napakahalaga nito. Kaya tingnan ninyo, mahalaga yung panaginip. Kaya pagkagabi, bago kayo matulog, ang prayer niyo, Lord, mangusap po kayo sa panaginip ko. Gusto ko po kayong makausap. Gusto ko po kayong makita sa panaginip. Gusto ko po kayong mayakap sa panaginip. Mangusap po kayo sa panaginip ko. Panaginip at pangarap o pangitain. God wants to fulfill our God-given dreams that will bring Him the greater glory. God is seeking men and women who will bring Him the highest glory through His God-given dreams or visions. One of my most favorite stories na nabasa, yung kwento ni Cheryl Prewitt Salem. Miss America 1980. Nung siya ay bata pa, mga 12 or 13 years old, na-aksidente, car accident. It took 100 stitches on her face. At yung kanyang leg, one leg, umiksi ng 2 inches. Mas maiksi yung kanyang one leg doon sa kabila, paika-ika siya. At ang sabi ng mga doktor, hindi na makakalakad si Cheryl. Pero itong si Cheryl, antindi ng faith sa Lord, at yung nanay niya, antindi ng faith sa Lord, ang ginawa ng nanay, araw-araw minamasahe itong si Cheryl, until one day, si Cheryl ay nakalakad ng maayos. Pero paika-ika pa rin kasi 2 inches shorter yung isa. And Cheryl attended one healing crusade ni Kenneth Hagin. Pinag-pray over siya ni Kenneth Hagin. God did a miracle. Nagpantay yung kanyang legs. And what happened? She became Miss America in 1980. Pero ang sabi doon, sabi niya sa mga interviewer, before I became Miss America in 1980, I already saw myself wearing that crown. Kasi nung maliit pa siya, ang sabi ng isang matanda, someday you will become Miss America. Itinago pala ni Cheryl sa puso niya yun. Kaya sabi niya, nakita ko na yung sarili ko that one day, I will wear that Miss America crown. So ano ibig sabihin nito? God is a God of miracles. At ano man ang pinagdadaanan natin, kung kasama natin ng Diyos, yung mga pangarap natin, masusunod yan. Yung mga pangarap natin, gagawin ng Diyos yan. Kung galing sa Kanya itong mga pangarap na ito, yung mga panaginip na ito, siguraduhin mong galing sa Diyos at hindi galing sa iyo.
hindi bunga lang ng malikot na kaisipan mo, pero kung ito'y galing sa Diyos, I tell you, time will come that it will happen. Pangatlo, forgotten by man. Genesis 40:20-23. Pharaoh's birthday came 3 days later, and he prepared a banquet for all his officials and staff. He summoned his chief cupbearer and chief baker to join the other officials. He then restored the chief cupbearer to his former position so he could again hand Pharaoh his cup. But Pharaoh impaled the chief baker, just as Joseph had predicted when he interpreted his dream. Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Sa Tagalog, subalit nakalimutan si Jose nung cupbearer, hindi na siya naalala. Kasi nung ginawa ni Joseph, ito yung interpretation ng panaginip nyo pero pag ikaw, sabi ni Joseph doon sa cupbearer, pag pinalaya ka at na-restore ka sa posisyon, sa palace, alalahanin mo naman ako. Yung sabi ni Joseph, di ba? Binasa natin. Ang problema, nakakalimutan si Joseph. Ito, matindi dyan. Anong tinuro ni Lord kay Joseph while he was languishing in prison when he was forgotten by the chief cupbearer? Number 1, God taught him not to trust in man's promise but instead in God's promise. Kasi hindi perpekto si Joseph. In his time of somehow mild confusion or time of weakness, sabi niya, pag nakalaya ka, alalahanin mo naman ako, ha? Kasi ganito nangyari. Yung mga kapatid ko, binenta ako Hindi naman ako dapat dito Hebreo ako Pero yung mga kapatid ko, mga salbahe Kinuwento ni Joseph yung kanyang masamang karanasan sa mga kapatid niya na para bang nagpapaawa dito sa cupbearer. Kasi siyempre, sabihin ng cupbearer, hindi kita kakalimutan. So ang punto rito, at this particular point in time, Joseph was trusting the promise of the man more than the promise of God. Ang problema dito, marami sa atin, umaasa tayo sa magagawa ng tao kaysa sa magagawa ng Diyos. Sa magagawa ni kumpare, magagawa ni kumare, magagawa ni mayor, magagawa ni kapitan, sa magagawa ni teacher, kaya iba sip-sip sa teacher, yung iba sip-sip sa mga boss, kasi umaasa sila sa magagawa ng boss nila, sa magagawa ng teacher, sa kanila. Hindi nila alam, dapat sumipsip sila sa Diyos. Dahil pag sumipsip ka kay Lord, siya ang mag-uutos sa boss mo, siya mag-uutos sa teacher mo, para bigyan ka ng pabor. Pangalawa, God taught him the value of further waiting patiently for God's deliverance. Okay? Kumbaga, tinuturuan pa ni Lord si Joseph, more patience, more patience. Hindi sinabi ni Lord, listen, hindi sinabi ni Lord kay Joseph at hindi na panaginipan ni Joseph na 2 years more, Joseph 2 years more, at makakalaya ka na. Walang ganon. Si Joseph, he learned to wait patiently. Hindi niya alam na kung hanggang kailan pa siya mananatili doon, but he went on serving God with all of his heart. Siguro sabihin natin, tolerable yung suffering pag kami nagsabi sa iyo na, 3 years lang. Huwag kang mag-alala, 3 years ka lang magsasuffer. Okay yun kasi may deadline Mga nagdodoktor, ano lang yan, 6 years, 8 years, magdodoktor ka na. Iba, yung mga nasa College of Engineering, 5 years lang, 5 years lang. Okay? At matatapos ka na. Ako nga, 6 years ko kinuha yung engineering. Pero ito si Joseph, walang nagsabi sa kanya kung hanggang kailan siya maghihintay. Pero, napigilan ba si Joseph? Nagtampo ba siya kay Lord? Sinisi ba niya ang Panginoon? Hindi, wala tayong mababasang ganon. Maari nagtanong si Joseph kay Lord, Lord, ba't kaya ako nakalimutan? Lord, hanggang kailan kaya ako dito? So, hindi masamang magtanong sa Diyos. Listen to this. Hindi masamang magtanong sa Diyos. Ang masama, yung magtampo. Hindi masama na questionin mo yung nangyayari sa'yo, pero yung questionin mo, yung katapatan ng Diyos, yun ang masama. So, what did God teach Joseph in prison? God taught him that there is no use in wallowing in depression and disappointment, but instead, to continue on in serving the Lord in spite of the pain that he carries within him.
Ito yung panahon na tinuturuan ng Diyos si Joseph. Joseph, just go on in spite of the pain that you are having, in spite of the wounds that you are carrying in your heart. Go on serving me. Go on worshiping me. God taught Joseph through faith that even though he was forgotten by men, yet he was not forsaken by the Lord. Ang mahalaga, mga kapatid, we are doing our best to serve God. Tandaan natin, our prison can be turned into praise if our faith is intact, is strong in the Lord. Your test will become your testimony. Your mess will become your message. Darating ang panahon na yung pinagdaraanan mo na yan, pag napagtagumpayan mo, yan ang magiging mensahe mo sa tao. God will use your scars in order to help other people heal their wounds. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:9-10, our only goal is to please God whether we live here or there. Because we must all stand before Christ to be judged, each of us will receive what we should get, good or bad, for the things we did in the earthly body. Ano daw ang only goal natin? Ang nag-iisang goal natin sa buong mundo, dito sa buhay natin, is to please the Lord. Not to please yourself, not to please your husband, not to please anybody else. But the number one person that we must please is the Lord. That is our goal in life. Sabi dito, whether we live here or there. Okay? Dahil sa huling panahon, haharap tayo, tatayo tayo sa harapan ni Kristo at uhusgahan tayo kung paano natin ikinabuhay ang buhay na ito. Alam niyo ba, lahat ng ginagawa natin nakarecord sa langit. During Judgment Day, everything will flash before our eyes. Kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Pangalawa, Revelation 22:12, listen, I am coming soon. I will bring my reward with me. I will repay each one of you for what you have done. Ang sabi ng Lord, darating na ako. At ang sabi ng Panginoon, dala-dala ko yung reward sa inyo. Babayaran ko kayo sa lahat ng ginawa ninyo. Let us aim for the rewards that we will receive at the Judgment Day. Mayaman ka nga dito, pero mahirap ka naman sa kabilang buhay. Walang sa-isa yun. Life application, number 1, God's favor is not dependent on the place that we are in, but it is dependent on the faith that is in us. There is no toxic place in a person that is intoxicated by the Spirit of God. Ano yung toxic? Lason. Walang lugar na nakakalason sa isang tao na lasing sa presensya, Espiritu ng Diyos. Now, the place is not the problem. The problem is faith. Ano ba ang faith mo? Your situation will reveal what kind of faith you have inside. Pangalawa, God has a specific dream inserted in your heart. May pangarapan Diyos sa iyo. May panaginip ang Diyos para sa iyo. Listen, meron yan eh. Hanapin mo, tanungin mo, Lord, ano ba yung pangarap mo para sa akin? Okay? Ang ganda ng mga binigay ng Panginoon sa atin eh. Ang ganda ng pangarap ng Panginoon sa atin. Kagaya ni Joseph, yung pangarap ng Diyos, tinupad niya eh. Pangarap ng Diyos kay Joseph, natupad sa tamang panahon. At the right time, the dreams that God has given to Joseph came true. Pangatlo, God knows the exact nature and extent of trials that we can carry. He knows the kind of training that we need to undergo in order to be ready for the coming promotion. So, tandaan natin, iba-iba ang klase ng pagsubok na meron tayo. Hindi tayo pare-pareho. Alam niyo yung trials, parang ano yan eh, tab mark. Walang tao magkapareho ang tab mark. So, ibig sabihin, iba-iba yan kasi eksakto yan, nakadesign yan sa pagkatao mo. Kaya wag mo sabihin, nakakaingit ka naman yung trial mo, dali. Akala mo lang madali. Naintindihan ba natin? Iba-iba yan. Depende yan sa kapasidad mo, sa kakayahan mo, at sa disenyo ng Diyos para sa iyo. Kaya etong maganda rito, mas mabigat yung trial mo kaysa doon sa kakilala mo, mas magsaya ka kasi mas mataas ang promotion mo.
Mas mataas kasi yung blessing na naghihintay sa'yo. Aba, in a way, magsaya ka kung mas mabigat ang problema mo, akala mo mas mabigat ang problema mo kaysa dito. Kasi mas malaki ang tiwala ni Lord sa'yo dahil kakayanin mo yan kapag the same problem, ibinigay niya dito sa kakilala mo, hindi niya kakayanin. Magbabackslide yan. 5 major categories of trials na I want you to listen. Unreasonable people. Yung mga taong with bad intentions, talagang mga tao na unreasonable. Wala sa katwiran. They are one of our sources of problems. Pangalawa, unexpected sufferings. Because of sickness and death, we experience trials. Dahil nagkakasakit tayo, namamatayan tayo, unexpected talaga. Pangatlo, uncontrolled situations. Inflation, failed business, calamities. Hindi mo control yung sitwasyon eh. So, nagkakaroon tayo ng trials and sufferings. Pangapat, unwise decision making. Kasi nga, rush yung decision mo, minadali mo, o may problema ka ngayon. Working abroad, pinag-pray mo ba yan? Pag-aasawa, pinag-pray mo ba yan? Okay? Poor financial management, pinag-pray mo ba yan? Hindi mo pinag-pray. Unwise yung decision mo, minadali mo eh. May trial ka ngayon, may sufferings ka ngayon. And panghuli, unanswered prayers. Ito siguro one of the most profound source or category of trials, unanswered prayers. Bakit ganun, Lord? Ginagawa ko naman lahat. Bakit hiniwalayan ako ng asawa ko? Bakit nagkaganito yung mga anak ko? Lord, pinilit ko naman palakihin sila sa tama. Bakit ganito? Bakit lumaking liko yung mga anak ko? Lord, nag-aaral naman ako. Bakit ganito? Bakit hindi pumapasa yung grades ko? Lord, hanggang kailan ako magtitiis? Kailan ako gagaling? Kailan ako mapopromote? Kailan maayos yung problema ko? Kailan mabubuo yung pamilya ko? Unanswered prayers. So, these are 5 major categories of trials. But then, ang sabi sa 1 Peter 4:12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you. Test you as though something strange were happening to you. Singnan ninyo, sabi dito, the fiery trial when it comes upon you. Hindi sinabi, at the fiery trial if it comes upon you. Anong gusto kong puntuhin dito? May kaibahan yung salitang if at when. Ibig sabihin, trials will come to us and it's just a matter of time. Hindi ito yung baka dumating sa inyo ha, etong gagawin niyo. Baka, iba yung baka na pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero sabi dito, the fiery trial, when it comes upon you, it is expected, anticipated, so you have to prepare for it. Naintindihan natin. You have to accept it, that it is part of your life as a Christian, as a believer, that trials will come upon you. It's just a matter of time. Pangalawa, 1 Peter 5, 6, and 7, be humble under God's powerful hand, so He will lift you up when the right time comes. Give all your worries to Him because He cares about you. Does God care for you? Does God care for you? Does God care for us? Yes, God cares for us. Pero ang sabi dito, when you are suffering, you are under trial, be humble. Magpakababa ka, huwag ka magmayabang, huwag ka magmataas. Kaya ko to, kaya ko to, I don't need your help, I can manage. Hindi. Be humble. Lord, tulungan niyo po ako. Mag-prayer and fasting ka, mag-pinyel ka, mag-prayer mountain ka. Ang sabi ni Lord, He will lift you up when the right time comes. Iaangat ka ng Diyos sa takdang panahon. Why? Because God cares for you. Forgotten but not forsaken. Remember this, you may be forgotten by the world, but you will never be forsaken by the Lord. His watching eyes are on you, His merciful and gracious hands are on you, holding you. By faith in your heart, believe that God has a beautiful story and testimony in store for you. He will fulfill your God-given dream in due time. God will not forsake you. He will never leave you nor forsake you. Manalangin tayo.